hapon, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Isa naman pong pagkakataon na meron tayo na ibinigay ng ating Panginoon bilang kanyang biyaya na hindi nagmamaliw. Salamat po ng maraming sa panahon na meron po tayo ngayong hapon upang ating pumuling pagsaluhan ang grasya po na nagmumula sa ating Panginoon. At the same time po ay pinagkaloob po muli ng ating mentor na si Pastor Wilbert. Ma'am Hasmin, salamat po sa pribilehiyo na muli po makapagbahagi sa ECB Group ng mga pagpapalang espiritual katulad po ng ating pag-uusapan sa hapon pong ito. Mga kapatid sa Panginoon, kinagagalak po natin lagi na makinig ng mensahe ng Panginoon sapagkat ayon po sa kanyang tinuran, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Ito ho ang dahilan kung bakit tayo po'y nabubuhay sa lahat po ng pagkakataon na maging po ngayon sa kabila po ng tuloy-tuloy po ng crisis or di kaya dulot po ng tinatawag natin na pandemic. Ngunit sadyahong ang Diyos ay napakabuti at napakadakila. Bakit kanyo? Sapagkat lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon upang mabuhay ng may kapayapaan sa gitna po ng ang mga tao ay nag-aalala lagi. Ngunit dahil po sa ating dakilang Panginoon ay binibigyan niya tayo lagi ng pagkakataon tulad po ngayong hapon. Kaya halina po kayo mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon ay ating hong misan pang pagsaluhan ang grasya pong ito na ipinagkakaloob po lagi sa atin ng dakilang Diyos na makapangyarihan. Pag-usapan po natin ngayong hapon mga kapatid ay isang maganda rin pong topic na nagsasabi, grace will make us strong to fulfill God's mandate. Ang grasya ho ay napakahalaga. Kani-kanina lamang po sa pagtuturo po kanina ni Pastor Wilbert sa tinatawag na Zoom mentoring. Bagamat din namin natapos kasi bigla po nagloko ang internet. Gayon pa may naalala ko po yung tinuro niya kanina lamang na umaga. Nang grasya ho ay laging nagmumula sa Panginoon. At yun namang disiplina ay sa atin po dapat nagmumula. Kumbaga, kasi ang sinasabi niya po kasi para po natin lalong magawa ang kalooban ng Panginoon, we need God's grace, but we have to discipline ourselves in order for us to follow accurately, living righteously before our God as our creation. Creator, I mean. So, ngayon pong hapon, ito ho yung ating pagkasaluhan sa mga sandali pong ito. Ating hong babaybayin ang ilan hong mga salita ng ating Panginoon na nagpapatunay po that the grace will make us strong to fulfill God's mandate. Sadya nga pong napakalaga ang grasya ng Panginoon. Kasi gaano man talaga natin ka-talented, gaano man natin kahusay, without the grace of God, it will come to nothing. Masasayang lang po ang ating energy, ang ating effort, ang ating panahon, kung ang grasya po ng ating Panginoon ay wala po sa atin. Lagi pong sinasabi ni Pastor Wilbert as our mentor, na ang grasya ho ay napakahalaga mula sa Panginoon, pinadadalo niya po sa kanyang mga lingkod, katulad po ng mga pastor, bilang ikaw ay leader, bilang ikaw ay member, kaya mo lang ma-access ang grasya ng Panginoon sa pamagitan ng iyong mentor or ng iyong pastor. So, ganun po kahalaga ang tinatawag na grasya ng ating Panginoon. Sabi po ni Pastor Wilbert sa kanyang definition, in terms of grace, sabi niya, grace is the power and ability working in you so that you will become the person that God wants you to be. That's correct, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Ito daw po ay kapangyarihan at abilidad na nais pong
magtrabaho lagi sa buhay po natin ito upang ikaw, ako, ay maging isang tao, hindi lang basta tao, kundi tao na kaaya-aya, kaiga-igaya, kagiliw-giliw sa harapan ng ating Panginoon. It's because of His grace na nag-ooperate sa buhay po natin individually. So it is how that grace of God is important. Grace is the strength that we need to receive through impartation from our spiritual source. We must nurture it until it becomes mature, that will cause us to become useful in advancing God's kingdom. So the purpose of that grace, not only to empower us, but also to use us in fulfilling God's mandate, in advancing His kingdom. Because we believe that we are here as Christian, as pastor, as leader, as member. We are here. We belong to His kingdom. We belong to His church. In order for us to advance His kingdom. That's why we need God's grace. That's why we need to connect to the source of our grace, which is our spiritual source. Kung ikaw ay pastor, dapat mayroon kang kinikilalang spiritual father or mentor in order for you to access or receive the grace. Kung ikaw naman ay member, huwag mong babaliwalain. Ikaw ay leader, huwag mong babaliwalain ang persona o tao na ilagay ng Lord sa harapan mo upang doon mo i-access or doon mo kukunin lagi. Every time you need the grace, you come to your mentor, you come to your pastor. Para lagi mo ma-access ang grace na kailangan mo in order for you to advance the kingdom. Now, what are the things the grace of God can do to our lives? Ano ba ang mga bagay na pwedeng magawa, pwedeng mangyari, pwedeng ma-materialize positively? Ano ba ang pwedeng gawin ito sa buhay po natin ito? Ano-ano ang pwedeng maging resulta? Kasi alam po naman natin, ang bawat bagay na ginagawa natin sa mundong ito, masama man ito't mabuti, there is always a result. Maaring mabuti ang resulta, maaring masama. Depende ito sa kung ano ang ginagawa mo at papaano mo ginagawa. That's why we have to learn on how to do the things. Lalong-lalo na tayong mga mananampalataya. Dahil napakalaga ng bawat oras natin. Every time I hear the message from our mentor, especially in this season, lagi niya pong nabibigyan ng pansin yung righteousness. Lagi niya pong nabibigyan ng pansin yung pong tinatawag na communion with God. Tama ba? Yung pakikipagniig sa Panginoon. Dahil sa katotohanan talaga, kailangan natin lagi na matutuhan na every time we do something, bago natin gawin ang ganong mga bagay, kinakailangan natin laging lumapit, magpakumbaba sa ating Panginoon. Because we can do nothing without Him. Without Him, you are nothing. I am nothing. We are nothing. Kaya higit natin kailangan ang Diyos sa panahong ito. Kanina lamang po,
nabanggit uli ng ating mentor, kaakibat nga po o di kaya in connection with this crisis, na sabi niya talagang pupiling isang ganun lamang po ng daliri ng Panginoon ay maaari pong mawala ang crisis na ito. Pero hindi niya po maaring pwedeng basta alisin ito. Unless otherwise, you and I ay kinikilala ang kanyang pagiging Panginoon. Kumbaga, busing natin, wala tayong gagawin na hindi ito ang kanyang order or ipinagagawa sa atin. Malinaw po ba mga kaibigan? Ikaw ako, nandito tayo sa mundong ito, nakilala natin ang Panginoon upang gawin natin lagi ang kanyang kalooban. Gawin natin lagi ang kanyang ninanais para po sa atin. Naalala ko ho, ang magulang ho, physical na magulang natin. Nung tayo po ay mga bata pa, kapag tayo po ay inuutusang gawin ang isang bagay, dami nating tanong, dami nating katanungan sa ating sarili na wala pong kasagutan nung tayo po ay mga bata pa. Pero nung tayo po ay nag-mature na, nagkaedad na ng konti, lalong-lalo na tayo po ay naging magulang na rin, doon natin ladong naintindihan ng bawat bagay na ipinagagawa sa atin ng ating mga magulang noon. Bagamat marami tayong katanungan, pero ngayon natin napagtanto ng bawat bagay na pinagagawa niya, ito pala ay kabutihan mo, kabutihan ko. Na bagamat noong araw para sa akin bilang bata, bilang anak, tila yata'y mabigat para sa akin, masakit para sa akin, nasundin ko lagi siya. Pero siyempre, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. God gave us a privilege to learn, to know ang mga bagay kung dapat nating maintindihan. Kaya sa ganung mga pagkakataon, naunawaan natin na ang lahat palang ipinagagawa niya para hindi tayo para pahirapan, kundi para dalhin tayo sa kalalagayan ng pagiging mabuting tao, ng pagiging responsableng tao, ng pagiging taong totoo sa harapan ng ating mga magulang at sa harapan din po ng ating Diyos na makapangyarihan. Yun ho pala ang pwedeng mangyari at siguradong mangyayari. Bagamat may mga pagkakataon na ang Diyos may ginagawa, ngunit sa kabila ng ganung mga bagay, halos hindi natin maunawaan. That's why we need the presence of God. We need to come and bow down before Him in order for us to learn and know the exact plan and purposes of God. So even this pandemic, kumbaga, inaalaw niya upang tayo po ay turuang matuto kung paano tayo magbaba ng ating sarili. Dahil sa ganito po mga pagkakataon, higit nating kailangan ang kalooban ng ating Panginoon. Now, ito po ang ating babaybayin ngayong hapon mga kaibigan, mga kapatid sa ating Panginoon. Una hong nagagawa po ng grasya na lagi po nating naa-access, lagi po nating natatanggap. Ito ho ang una nating mapapansin. It will build you up. It will build us up. Kapag ka pala na-access natin lagi ang biyaya ng Panginoon, ang tendency po nito ay lagi tayong dalhin sa mas mataas na kalalagayan. Kasi kahit nga po sa ating larangan ng pagsunod,
yung level ng ating pagsunod po ay umaangat ito. Dati-rati, nahirapan tayo sa pagsunod, na bagamat simple lang naman ang pinasusunod. Lagi ko pong naalala ko po, tuwing mayroon nung tayo po ay hindi pa nag-lockdown, habang tayo po ay nasa Baguio, dahil sa ating tinatawag na summit, pag July, meron din po, si Pastor Wilbur po ay lagi nagsasabi, paalala niya po lagi, ito ang kanyang paalala. Sabi niya, 1 month before the conference, dapat nakapag-pre-reads na ang lahat. Kumbaga, ako ho, mga kaibigan, pastor, alam naman natin lahat na ang pagsunod po ay madali lamang. Ngunit, kinakailangan natin matutuhan. Kasi ang pagsunod nga po, may mga paraan o di kaya may level na dapat nating maintindihan. Kaya sabi ng ating mentor, sa mga simple lamang na bagay na hindi natin matutuhang sundin, ang mga protocol o di kaya mga paraan, maaring maging dahilan yan nang hindi natin pagkatuto o di kaya maging dahilan yan ng pagkabalam o di kaya pagkaabala ng ating journey. Di po ba tama? Kasi kung babalikan po natin ang Old Testament, yung mga old generations from Egypt, 40 days lang ang kanilang journey going to Canaan. But because of their attitude, naging 40 years. Kasi ang gusto po nila mangyari ay bagay na gusto po nila. Hindi po yung bagay na gusto ng ating Panginoon sa kanila na dapat nilang gawin. So, balikan po natin. It will build you up. Every time you receive the grace, the purpose of that grace is to build you up. You up. Bakit kanyo? Acts 20:32. Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Among all those who are sanctified. So every time we access the grace, it can build you up. It will build you up. At the same time, tayo po ay dinadala nito sa mas pinong pag-uugali, sa mas pinong kaisipan, sa mas pinong pagsunod. Because the purpose of grace is to build us up. Ang ganda ho, mga kaibigan. Pero kapag hindi po naunawaan, tila bagay ang pagsunod, halimbawa, para hubagang ikaw ay dinadown. Ikaw ay nilalagay sa mas mababang kalalagayan. So, this is the purpose why the Lord wanted us to know the importance of His grace. Pero siyempre, alam po natin ng mga source ng ating grace, tulad namin mga pastor, yung aming mentor, kayo naman mga leaders ng simbahan, member, yung inyong pastor. So, the way you receive the grace, ito po ang lagi pong mangyayari. It will build you up. Kaya, ang dami pong tao na mga mananampalataya, the way they observe the grace, kumbaga, lagi nilang ina-access ang grasya na mula sa kanilang mentor or pastor. Ibang-iba ho ang resulta ng buhay po nila. Tingnan na lamang po natin kayo mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. May crisis po tayo
nagsara po ang mga simbahan. Dito po sa amin sa probinsya, tuloy-tuloy po ang gawain. Gayunpaman, limitado pa rin po. Pero ang ating hong mapapansin, dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, marami po ang nagpapatotoo ng mga mananampalataya. Lalong-lalo na po yung mga mananampalataya na laging handa na umayon sa daloy na gusto ng ating Panginoon. Nararanasan po nila lagi ang mga pagpapala, hindi lamang po spiritually, hindi lamang po physically, hindi lamang po materially, kundi kasama na rin po ang mga pagpapalang tulad ng financial financial. Kumbaga, nag-iiba ho, nagkakaroon po ng breakthrough sa mga aspeto pong iyan. So, nakapagtataka po. So, totoo po ang ating pinag-usapan ngayong hapon. The purpose of that grace is to build you up. Secure your strong and accurate connection to God's representative to be able to consistently access the grace that you need to succeed in life. Secure your strong and accurate connection to God's representative to be able to consistently access the grace that you need to succeed in life. Kumbaga, mga kapatid, ang grasya ho pala ng ating Panginoon ay lagi nating masisecure every time we strengthen our accurate connection to our pastor, to our mentor, because this is the only way for us to walk consistently and victoriously. Mga kaibigan, habang ina-access natin ang grace na ito, that grace will bring us, will help us to bring, kumbaga, sa mas mataas pong dimension ng buhay natin bilang mga mananampalataya. Hindi ko po nakakalimutan that this year is the year of prevailing and governing. It's because of the power and grace from God. Ngayon ho, punta po natin ang ikalawa. Ano ho ang ikalawa na nagagawa po ng grasya ng Panginoon sa buhay po natin bilang mga mananampalataya? Kaya nga pala, dito ko lalo hoong naiintindihan na noon pa man po ay lagi pong sinasabi at aking naririnig na kinakailangan nating ma-access ang grasya na mula po sa career ng ating mga grasyang kailangan. Sabi po ng ikalawa, it will make you strong. It will make you strong. Hindi ka lang iaangat, kundi lalo kang magiging matibay. Lalo kang magiging kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon. Kasi tayo naman po ay naniniwala na kapag ang Panginoon ay pinatibay niya tayo, I believe, not only in the spiritual. Dahil pag napatibay tayo spiritual, lahat po ng aspeto sa buhay po natin ito ay susunod na lamang po yun. Kumbaga, yan po ay mangyayari na lamang sa buhay po natin. Ikalawang Timoteo 2:1. You then, my son, sabi po ni Pablo kay Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Kumbaga, sabi ni Pablo, Timoteo, magpakahusay ka, magpakatibay ka sa grasya na nasa ating Panginoon.
Pero siyempre, alam na po natin, lalong-lalo na po tayo mga nasa tribe of ECB, School of Church Builder. Alam na po natin. Kasi nung umakyat si Kristo sa kanyang trono, may mga tao siyang iniwan, like pastor. Kasi sa karamihan po, sa ngayon, pastor lamang po ang marami. So, doon niyo po iniwan ang grasyang kailangan natin. Kasi ang ginagawa niya ngayon, siya po ay nag-intercede sa atin. Gayunpaman, si Pablo mismo ay nagsasabi, "Be strong in the grace that is in Christ Jesus." Kasi ang grasya po talaga, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, ay hindi mo kayang makuha directly from Jesus Christ. Because Christ has protocol. Mayroon siyang mga taong nilagay sa buhay mo, sa buhay ko, para ma-access mo, makuha mo ang grasyang kailangan mo. Upang ikaw ay lalong maging matibay. Kaya tinan niyo po mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, yun po mga tao, o sabihin natin mga miyembro ng simbahan, makikita niyo po yung effect or epekto sa buhay po nila. Depende ho sa kanilang pagtanggap ng grasya. Paano? Sa paraan ng kanilang pagkunikta ng tama. Kasi parang ganito lamang po yun. Dito po sa amin sa probinsya, ang aming pong kurente ay Kasuriko. Yan po sa Manila, Napocor. Ang kurente ho ay kailangan natin. Pero ang Kasuriko ho ay hindi po pwedeng pumunta sa lugar kong ito para ko ako'y operan, mag-offer sila ng ng serbisyo. Kaya kung gusto ko pong magkakuryente, ako mismo ang pupunta sa kanila. Hindi sila po pwedeng pumunta rito para tanungin ako ano bang kailangan ko sa kanila. Ako mismo ang mag-i-inquire. Ako mismo ang susunod sa kanilang mga alituntunin, mga patakaran. Kaya nga po, kahit ang jumper ay pinagabawal nila. Because it is illegal. Illegal na connection. So, in the same way, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kung ano po ang mayroon sa natural, lalo't higit, mayroon po yan sa spiritual. Same thing po sa ating connection, sa ating mga tinatawag natin na carrier ng grasyang kailangan natin. Kasi ang purpose po talaga ni Lord is to make us strong through that grace. Kaya balikan ko po, yung mga mananampalataya na lagi pong may tamang koneksyon sa carrier ng grace nila, ang layo po ng inaabot. Ang ganda ho na mga nangyayari sa kanila. Compare to anyone or to someone who did not observe or receive the grace from their pastor as the carrier of their grace. Kaya ho, malaki ho pala talaga mga kaibigan ang pagkakaiba. Kapag patuloy natin natatanggap ang grasya ng Panginoon, nako, patuloy po tayo magiging matibay, patuloy po tayo magiging mahusay na mananampalataya. Kaya kung pagdating po sa tinatawag na pamumuhay, bilang mananampalataya, makapamumuhay tayo ng tama. It's because of this grace natin tinatanggap.
another. 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you. Sabi po kay Paul, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ang galing ho. Kasi sabi po sa kwento, si Paul ay may hinihiling na isang bagay na hindi niya naman po nabanggit kung anong klase yon. Sabi ni Paul, ilang bihis ko nang idinalangin sa Panginoon. Ngunit, ang sagot niya, Pablo, supisyente ang biyaya ko para sa iyo. Lalo nahahayag ang biyaya ng Diyos kay Pablo sa panahon na si Pablo, aminado niya na siya po ay mahina. Ay hindi po rito pinag-usapan yung kainaan ni Pablo. Halimbawa, ang kainaan ay gumagawa ng masama. It's not about that. Kundi, ibig sabihin kasi mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, pagkapagka hindi po natin nakita ang ating sariling kakulangan o di kaya'y kainaan. Tulad na lamang halimbawa, bago ba mag-lockdown, dami nating kinabibisihan, dami nating ginagawa. Pero sa kabila noon, kumbaga, may kasabihan, masyado tayong abala sa karian, but we have no time to the King. May panahon tayo sa ministry, pero yung may-ari ng ministry ay wala tayong masyadong panahon. Kung magkaroon tayo ng pagkakataon, nagmamadali pa tayo. Ito po yung sinasabi ng Diyos kay Pablo sa ating pong pagkakaintindi na sinabi niya, kaya nga sabi niya, ipinagmamalaki niya ang kanyang kainaan upang mahayag lamang ang husay at kapangyarihan ni Kristo. Kaya ang sagot ni Kristo, ang sagot ni Christ sa kanya, my grace is sufficient for you. So, alam po natin, mga pastor po tayo, lalo pong nahahayag ang kapangyarihan ng Lord, ang biyaya niya sa panahon na wala tayong inaasahan sa ating mga sarili. Kasi tingnan po ninyo mga kapatid sa Panginoon, lalong-lalo na kami mga pastor, halimbawa, nakapag-aral kami sa mga sikat na Bible School. Mayroon kami mga master's degree, mga doctorate. Sometimes, ito ho ang ating ginagawang sandalan. Na tila bagay, ating itong ipinagmamalaki sa harapan ng Lord. Na kuminsan, ito'y ating dakilang sandalan na para bagang sinasabi natin, tayo po ay kwalipikado talaga. Higit tayong kwalipikado dahil sa ating tinutungtungan na alam at kakayahan. Pero nakalimutan natin na anumang husay natin, kung magasabi ko nga po, pwede natin, sabi nga po ni Pastor Robert, naalala ko sa kanyang turo, pwede natin gawin ang ministry kahit wala ang Diyos sa buhay natin. It's because of our talent, our skill, our ability. Pero ang gusto po ng Panginoon, kasi ang ginagalawan po natin ay kaharian niya. Ayaw niya ho tayong magsayang ng panahon. Ayaw niya po tayong magsayang ng ating energy or effort. Even money. Bakit? Kasi ang bawat pagkakataon natin sa mundong ito ay nakabudget, naka-allocate sa plano at kalooban ng Panginoon. So ngayon, kung gagawin natin ang ministeryo sa ating sariling paraan,
without the grace from God. Pwede natin gawin. Pero, naalala ko po, nakalagay po sa Biblia. Kanina nga lamang po nabanggit uli ni Pastor Wilbert. Matthew 7, verse 21 to 24. Na may mga tao sa dating na mga panahon na magkikwinta. Sabi nila, nagpalayas kami ng demonyo. Gumawa kami ng mga himala, nagpagaling kami sa pangalan mo. Maaring sinabi nila, lagi kami nag-tithes, lagi kami nag-offering, lagi kaming sumisimba, o dumadalo sa mga seminar. Pero nakalimutan po nila na na gawin ito na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi dahil sa gusto nila. Kasi pwede kasi natin gawin ang ministry ayon sa ating standard, ayon sa ating sukatan, ayon sa ating paraan. But the Lord wanted us to receive the grace in order for us to do what He wants to do. Hindi para gawin natin ang kalooban natin. Ito po yung sinasabi ni Pablo. Nahayag ang kapangyarihan ni Lord, nahayag lalo ang grasya ng Panginoon sa panahon na aminado niya na bagamat siya'y mahusay, tinanggap niya, hindi sa mahusay. Kasi natural po sa tao, tayo po mga tao, minsan, lalong-lalo na kapag tayo po ay nakakarinig ng mga salitang nagbibigay karangalan sa atin. Tila bagay, naiisip natin, wow, ang galing ko. Wow, ang husay ko. Pero nakalimutan natin ng latang ito ay nag-ugat at nagsimula sa ating Panginoon. Ang latpunang ito ay dapat lagi nagsimula, nagpapatuloy, matatapos. Saan? Sa grasya o biyaya, kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya, mahalaga ho na atin pong naririnig every 5 p.m. ang mga salita po ng ating Panginoon upang tayo po ay lalong mabigyan ng gabay at nang tayo'y patuloy na makapamuhay hindi ayon sa ating sariling paraan at kagustuhan, kundi sa paraan at kagustuhan ng Panginoon. Di po ba? Nakalagay nga po sa Mateo. Tama ba, Mateo? I don't know. 1 Corinthians 6:20. Na ikaw ako ay pag-aari ng Panginoon. Bakit? Kasi binili tayo ng kanyang napakalagang dugo. Kung ang laptop na ito ay dati nasa pag-aari ng mga negosyante na nasa SM. Nung ito ay bilhin ko, automatically pag-aari ko na ito. Yun po, tayo po ay binili ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Receiving the grace is crucial, for it will determine your destiny. Mahalaga ho na lagi nating matanggap ang grasya. At nang ito ho ang tilay, sukatan o panuntunan upang mabot natin ang grasya o destiny na gusto po ng ating Panginoon. Now, punta po natin ang ikatlo. Na dahilan o di kaya resulta kung ano ang nagagawa ng grasya ng Panginoon sa buhay po natin. It will help us become obedient to God. It will help us become obedient to God. Ang grasya ho ng Panginoon, kaya
nakapagtataka po. Bakit talaga may mga mananampalataya na may mga simpleng bagay pero hindi lang masundot? May mga simpleng bagay na hindi nila kayang tuparin. Simple na lamang po, sa atin na lamang po, na mga, halimbawa, mga church people. Pagdating po sa tithes, dekado na ho ang binilang. Pagdating po sa offering, dekada na ho ang binilang. Until now, dami pa rin pong mga mananampalataya na hindi marunong sumunod sa protocol na ito ng ating Panginoon. Kasi yung iba nga, nangangatuwiran, sabi nila, sa Old Testament lamang yan. Sa New Testament, hindi na kailangan yan. Kasi sabi nila, sa New Testament, offering, bukal sa puso. Tayo ho bilang tao, nung tayo ho'y ipanganak, taglay po natin ang spirit of greed. Na yan minsan ang dahilan, hindi natin magawang sundin ng tama ang kalooban ng Panginoon in terms of finances. Bakit kanyo? Laging umiiral yung ating makasariling hangarin. Yung ating makasariling hangarin. Kung bakit? Dahil po sa ating greed or kasakiman. Kaya in terms of obedience, nahihirapan po tayong isakatuparan ito ng tama. Maging ho, tingnan niyo po, sa mga mananampalataya, pagdating sa oras ng pagdalo sa gawain, madalas, palpak, madalas, di kayang sundin ng tama. Ang mga bagay pong ito ay hindi po natin magagawa ng tama. Lalo tayong mahihirapan gawin ang mga medyo mabibigat ng bagay na requirement sa atin ng Panginoon. Kumbaga, ganito lamang po yun. Kung di natin magawang sundin ang ating mga pastor, lalong di natin magagawang sundin ang ating Panginoon. Tama po? Amen? Kasi, napakahalaga ho. It will help you become obedient to God. Saan po yung nakalagay? Romans 1:5. Through Him, we receive grace and apostleship to the call to the Gentiles, to the obedience that comes from faith for His name's sake. Mga kaibigan, ito ho ang talata. Ito ho ang pangatlo na punto na ating pinag-usapan. Kaya nga lamang ho, mukhang hindi ko ito matatapos ngayong hapon. Kaya gustuin ko man may pagpatuloy. Pili pong dito po muna tayo. Sandali pong huminto. Anyway, kung bibigyan pa rin pa ako ng pagkakataon ni Pastor Wilbert na ipagpatuloy ito, gagawin ko. Gagawin kong ipagpatuloy ho ito. Kasi ito, kung hindi ko nagkakamali, hanggang po ito sa 10 punto. Kaya ngayong hapon, samahan niyo po ako magpasalamat sa Panginoon at tayo po'y manalangin ngayong hapon. Dakilang Ama, natutuwa ho kami dahil sa bawat sandali ng aming buhay, ramdam namin, alam namin na kayo po'y aming laging kaagapay sa aming pamilya, sa kanya-kanya po naming pamilya, kanya-kanya po naming simbahan na kinabibilangan, na patutunayan namin lagi na ikaw ay napakabuti at hindi nagbabago ang iyong pagmamahal. Sa kabila po na kung minsan nagkukulang kami, andyan po ang iyong sapat na biyaya upang lalo kaming mapatibay.
At tulad nga po ngayong hapon, na pag-uusapan namin ang makataga patungkol sa iyong biyaya o grasya na kailangan namin upang kami po ay makapamuhay ng tama ayon sa inyong kalooban. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa tribo po ng ECB. Ikaw po ang patuloy na magpala, lalo na po sa aming mentor, Pastor Wilbert and Ma'am Hasmin. Pagpalaan niyo po ang kanilang pamilya, maging po ang bawat membro ng simbahan na kapamilya po ng ECB. Ikaw po ang patuloy na magpala. Sa inyo po ang aming papuri ngayong hapon sa pangalan po ng Jesus na dakila. Amen. Amen. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.